Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, usapang utang na naman tayo, no? At itong loan apps na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon guys, ay legit talaga siya na nagpapahiram ng hanggang 100,000 pesos as long as eligible ka sa kanilang applications or sa offer nitong applications na to. Plus, good for 12 months din yung repayment term niya. Pwede rin namang 3 months, 6 months, hanggang 12 months yung kanyang long-term payment. So, it means guys, installment siya. So, kung interesado kang malaman about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Bago natin simulan tong topic natin ngayon guys, no, gusto ko munang magpasalamat sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel at sa mga patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Kasi malapit ko nang ma-hit yung 1,000 subscribers. Konting-konti na lang talaga. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na kayo. At sa watch hours naman guys, almost na-hit ko na siya pero hindi pa nag-reflect dun sa YouTube studio ko. Parang nadidelay siya ng isang araw, ganun. Pero na-hit ko na yung 4,000 watch hours. So sa subscribers na lang talaga ako kinukulang. Kaya sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. So back to our topic guys, no. Pag-usapan na nga natin itong si S-Loan ni Shopee. Kung saan nagpapahiram nga siya ng hanggang 100,000 pesos. Wow! At installment ni siya guys. Good for 12 months installment. And actually guys, hindi lang S-Loan yung meron kay Shopee, kundi meron din siyang SpayLater kung saan gamit na gamit ko nga yung SpayLater ni Shopee. Pero medyo mababa pa lang yung credit limit ko, but it's okay. At least eligible ako sa SpayLater ni Shopee, which nagagamit ko naman siya so far sa business ko. And ay nga guys, no, matagal ko nang ginagamit si SpayLater. And dito nga guys, no, one day, isang araw, bigla na lang nag-notification itong si Shopee sa cellphone ko. Then, ang nakalagay dito sa notification niya guys is sabi niya dito, you're eligible to apply for S-Loan. Great news! Get a quick and easy loan with up to 100,000 credit limit and low interest rates. Apply now. So, sobrang tuwang-tuwa ko nun kasi by that time, kailangan ko din talaga ng pera. So, ako naman, syempre, dahil kailangan natin ng pera, in-apply ko naman agad siya. So, ako naman guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Inopen ko na yung Shopee apps ko after kong mabasa yung notification nitong si Shopee. Then, inopen ko yung apps ko, pumunta ako sa my profile. Then, sa baba nyo, makikita yung S-Loan. Pwede rin naman dun sa my dashboard. Makikita nyo dun yung finance. At makikita nyo, pagka-click nyo ng finance, makikita nyo din dun yung S-Loan. Pero dito nga guys, no, pumunta ako sa my profile ako pumunta. Then, sa baba nya, makikita yung S-Loan. Then, inopen ko yung S-Loan ko at meron nga siyang in-offer na hanggang 100,000 yung pwede nga daw nating mahiram sa kanilang application. And dito nga guys, no, chinek ko muna yung loan simulation niya kung saan hanggang 100,000 yung pwede nating mahiram at makikita din natin dito yung kanyang long-term payment which is meron nga silang 3 months, 6 months at 12 months. Then after nun, kung makikita nyo din yun guys kapag once na eligible na nga kayo sa S-Loan ni Shopee. Then after neto guys, no, inactivate ko na nga yung S-Loan ni Shopee. At meron nga siyang sinent na verification code dun sa may cellphone number na ginamit mo sa kanilang applications. So after mo nga ma-send yung verification code, mapupunta naman tayo dito sa activation, which is kailangan mo nga mag-provide ng iyong government ID, isang government ID, which is ito nga pala yung list of valid IDs na tinatanggap ni S-Loan. Itong Philippine Passport, Philippine National ID, Postal ID, Driver's License, UMED ID or Unified Multipurpose ID, PRC ID, TIN ID, PhilHealth ID, tsaka SSS card. Then after mo ngang ma-provide yung valid ID mo, mapupunta naman tayo dito sa kanilang additional information, which is kailangan nga nating
fill up ng ating personal information, which is gender, nationality, date of birth, place of birth, civil status, employment, industry, level of education, monthly income range, permanent address, then character reference, which is kailangan nating mag-provide ng isang contact number ng ating contact reference dito sa kanilang applications. Nilalagay natin yung phone number niya, pati na rin yung relationship natin sa kanya. Then after yun guys, no, mag-i-check lang natin itong dalawang nasa pinakababa. I agree to allow Sloan to process my personal data in accordance with privacy policy. Then check mo din yung by activating Sloan, I agree to the terms and condition, loan facility agreement, and fee structures. Then after nun guys, no, mapupunta na tayo dito sa identity verification, which is kailangan mo ang mag-selfie or take ng yung selfie sa kanilang applications. Then kailangan dapat closer sa mukha mo para ma-process na agad siya ni Sloan. Pagkatapos guys, no, na-process na nga siya at nandito na nga siya, application will be reviewed for 3 working days nang nakalagay. Then, akala ko guys, 3 days akong maghihintay ng result about sa application ko kay Sloan. Kung approve ba siya or hindi. But then, umaga ako nag-apply, then mga hapon or gabi ko yata na kuha yung result na, ayun, unsuccessful. Yung applications ko kay Sloan. Hindi ko alam kung bakit, pero kay Shopee Pay Later, approve naman ako at nagagamit ko na siya. Pero dito kay Sloan guys, unsuccessful ako. Pero pwede pa naman daw siyang apply ulit. But then nung nag-apply ito for the second time around, unsuccessful pa din siya. So parang sabi ko, hindi ko alam kung bakit hindi ako ma-approve dito kay Sloan ni Shopee. Pero kay Pay Later na-approve naman ako. So sa mga meron nga palang Sloan dyan ni Shopee, no, please enlighten me kung ano ba yung dapat gawin para ma-approve kay Sloan. Then, ayun nga guys, no, based sa research ko na din, dapat pala daw na naka-activate na yung Shopee Pay mo bago ka mag-apply ng Sloan. Ay, ng Sloan kay Shopee. Then, dapat magbabayad ka through Shopee Pay para mas may chance na ma-approve ka sa Sloan ni Shopee. So far, inactivate ko muna yung Shopee Pay ko, then hindi ko muna siya nilagyan ng amount. Tsaka ko na lang siguro nilagyan pag meron na akong pera. Ganun. So, ayun. Yun lang daw yung basihan para ma-approve ka kay Sloan. Samantalang sa kakilala ko guys, na-approve siya both kay Pay Later at kay Sloan. Sa Sloan guys, madali lang yung process niya. Almost wala pa yatang isang oras na approve na siya. Then, meron na siya agad na credit limit na 5,000 pesos. Samantalang ako guys, na gold member na ako, halos sa isang buwan, nakaka 14 na orders ako sa Shopee. Kasi sa Shopee talaga ako kumukuha ng mga stocks ko na sa business ko. So, gamit na gamit ko talaga si Shopee. But then, ayun, bigla akong na-disappoint kasi hindi nga, unsuccessful nga yung application ko kay Sloan ni Shopee. Shopee, baka naman. So, sa mga may Sloan dyan ni Shopee, please comment down below. Then, lagay nyo dyan yung dapat kong gawin para ma-approve yung applications ko sa Sloan ni Shopee. Para aware naman ako kung ano ba yung dapat kong gawin. So far, itong si Sloan ni Shopee guys ay legit na legit talaga siya. At dapat inaalagaan natin ito kasi nga good for mababa lang yung interest niya plus installment din siya guys. So far okay na okay itong Sloan ni Shopee. And bago natin tapusin itong video natin guys, no, gusto ko lang share na about dito kay Sloan ni Shopee. Nung nag-notification siya guys, so nung na-receive ko yung notification niya about na eligible na nga daw ako kay Sloan ni Shopee, akala ko okay na siya at approve na talaga ako doon. But then hindi ko alam na for approval pa pala siya kapag in-apply mo. So, yun, successful nga. But then, malay mo, ma-approve din siya soon pag medyo naging okay na nga yung applications ko, inaayos ko pa so far. So, ayun lang naman guys, yung ating topic ngayon.
Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Malapit ko nang ma-hit yung subscribers. Please mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. So, ayun na naman guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!